Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos binatikos na naman ng mga pinklawan dahil sa kanyang pagbablog. Pangulong Bongbong Marcos nagsasayang lang daw ng sweldo na tinatanggap mula sa taong bayan dahil imbis na tupagin ang kanyang obligasyon sa kanyang administrasyon ay nakapokus na di umano ito sa mga vlogs. Mga anti-Marcos nakatikim tuloy ng panunupalpal. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, mga pinklawans, muli na namang umalma kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbabahagi nito ng kanyang mga adikain at aktibidad sa kanyang YouTube vlogs. Padutsada pa ng mga anti-Marcos. Nagsasayang lang daw di umano ito ng pera na galing sa taong bayan dahil ang pagbablog lang daw umano ang inaatupag nito. Pero ang totoong dahilan talaga ng pagbablog di umano ni Pangulong Bongbong Marcos ay para siya na mismo ang direkta na magbalita sa taong bayan kung ano ang kanyang mga proyekto at aktibidad bilang Pangulo ng bansa. Tila nahubaran tuloy ang mga bias social media at giant news outlet dahil pag sila na di umano ang magbabalita tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos ay tila binabago o binabaliktad na di umano nila ang istorya para hindi magmukhang maganda ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa umano itong estratehiya ng Pangulong Bongbong Marcos para mas direktang mapaalam niya sa taong bayan, lalo na sa makabagong mundo, kung ano ang tunay at aktwal na ginagawa ng isang Pangulo para sa pag-unlad ng ating bansa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, President Marcos, ipagpatuloy mo lang ang iyong pagbablog. Huwag mong pakinggan ang mga bias media na yan, lalong-lalo na ang ABS-CBN, GMA at si Jessica na pro-anti-Marcos talaga. Dapat dyan tanggalin na sa network nila. President Marcos, nasa panig mo po ang 31 million na bumoto sa'yo. Kailangan namin ng tamang impormasyon na pagbabalita. Sa vlog mo lang namin yan malalaman lahat. Dahil kapag dilawang media na wala na, iibahin na nila ang kwento. Ipalalabas nila na puro negative laban sa gobyerno. Kaya President Marcos, laban lang. Alam naming para ka talaga sa mga mahihirap at mamayang Pilipino. Anong karapatan nyo kung mag-vlog si BBM? Hoy, mas gusto ko pang mag-vlog si BBM kaysa inyong mga bias media. Okay, mga talunan, at least totoo ang binabalita ni BBM kaysa inyo. Anong masasayang ang pera ng bayan? Hoy, isa lang yan sa trabaho ni BBM. Hindi yan kawalan sa kanya. Okay mga bias media, sabihin nyo, mababaliwala na ang mga binabalita nyo kaysa mga vlogger. Kahit pa kayo mga matatalino. Basta ang gusto namin, tunay na balita galing kay BBM, period. Mas maganda naman po kung kay PBBM na mismo manggaling ang mga nangyayari at ginagawa niya. Dahil kung sa mga bias media stream lang, marami ng dagdag bawas ang mga binabalita nila.
Kaya keep on vlogging, Apu BBM. Hoy, Jessica at Karen, wala nang naniniwala sa inyo. Mga panis kayo at wala kayong karapatan pigilan ang pagbablog ni PBBM. Go, go, go PBBM. God bless us. Mr. President, what do you do every day? Sa unang basa ay matatawa ka dahil parang napakasimpleng tanong. Ngunit, totoo nga naman, siguro, iilan lang ang tao na nakikita nila kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang presidente sa kanyang araw. Maraming bagay naman talaga na ginagawa ng isang pangulo na hindi alam ng publiko. Kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog yung katanungan na yan para naman malaman ninyo kung ano-ano ang ginagawa ng isang pangulo. Ang araw ko nagsisimula, gigising ako mga alas 6, alas 6:30. Tinatanong anong ginagawa mo pagkagising mo. Alam ko sinasabi sa atin lahat na huwag gagawin, pero talagang ang unang ginagawa ko ay tinitignan ko yung telepono ko. Anong bagong message, baka may nangyari na kailangan bigyan ng atensyon para makita lahat na kailangan gagawin sa araw na yon. May tanong, do you eat breakfast? Anong diet nyo? Kadalasan, ako ay nagfa-fast. Hindi ako kumakain ng almusal. Pagkatapos ako kumain ng gabi, hindi na ako kumakain hanggang lunchtime na. Para yun ang fast ko. Nasanay na rin ako dyan sa ganyang routine, kaya aking palagay nakakatulong yan sa pampatibay ng katawan. Sa opisina, ang ating ginagawa madalas ay pangunahan ng mga pagpupulong o yung mga meeting. Yan siguro ang madalas nyo nakikita ng mga balita ay pinag-uusapan natin ang kung ano yung specific issue na yun. Meron ng cabinet meeting, may sectoral group, may advisory council, kung minsan yung mga upcoming events, kailangan briefingin lang yung protocol. Ngayon, tinitignan namin yung mga accomplishment report, yung mga performance audit para makita kung talagang tumatakbo yung ating mga binigay ng instruction, kung talagang tumatakbo yung mga proyekto, yung mga programa nga ating sinimulaan. Kung nagkakaproblema, ano yung problema ngayon para maayos natin? Malaking bahagi sa schedule ang mga diplomatic function. Ang ating pag-uugnay sa ating mga ambassador, representative ng iba't ibang bansa. Dahil global na nga ang mundo, nagiging mahalaga na matibay ang ating mga relasyon sa ating mga kaibigan na bansa. Ang Pilipinas naman ay kinakaibigan naman lahat. Wala tayong inaaway, wala tayong ginugulo. Tayo naman ay kinakaibigan natin lahat ng bansa sa buong mundo. Ang susunod naman, pagharap sa napakadami na paperwork. Ito yung mga dokumentong nag-aabang sa akin araw-araw. Maraming dokumentong kailangan pag-aralin na mabuti at lalo pang mas marami ang dokumentong kailangan na pirmahan. Sa isang araw, siguro pumipirma ako ng mga kung hindi 50 to 100 signatures. Hindi yun ang pinakamabigat doon dahil yung iba na ngailangan ng desisyon. Kaya kailangan pag-aralan. Kahit na ganyan kakapal yung folder, kailangan basahin mo lahat para malaman mo lahat at pag-isipan na mabuti bago pagdesisyonan. Lahat ng mga iba't ibang argumento, lahat ng iba't ibang kailangan pag-isipan, nakakasama sa decision-making process. Mahilig naman tayo magbasa, kaya palagay ko ito ay isa sa mga bagay na mas mabili kong nagagawa. Isa pa sa mga tungkulin ng Pangulo ay pangunahan ang oath-taking ng mga appointed officials. Ito lalo na nung bagong upo, talaga namang napakarami tayong in-appoint. Hanggang ngayon, nag-a-appoint pa tayo. Kaya sa tagal ng panahon, naging governor na ako, naging senador na ako, naging congressman na ako. Ngayon, ako pa rin ang nag-administer ng oath of office. Siguro kahit na nakapikit ako, kaya ko na i-administer yung oath of office. May mga araw naman ay nakalaan para naman sa mga events na nasa labas ng palasyo. Ito yung mga inauguration ng mga bagong proyekto o pag-attend sa iba't ibang mga programa at pagbibigay ng isang talumpati. Assistance distribution sa ibang lugar, yung kadiwa, dahil sinisimulan pa lang natin ay talagang tinututukan ko yan para dumami na at maramdaman ng marami sa ating mga kababayan na meron namang pagkakataon na makabili na mga bilihin na hindi kasing mahal kaysa sa palengke. Kaya pararamihin natin ang pararamihin yan at napaka-importanteng programa yan. Meron din dyan ang pagpunta sa mga military camp, pagkumusta sa ating mga sundalo, nasundan yung mga nasa area na marami silang trabaho, tinitignan natin na nasa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan. Meron naman may pagkakataon na masubukan ang mga bagong kagamitan ng ating sandatahan lakas. Gaya ng pagsakay ko sa fighter jet. Okay na, sige. Mamaya pagbaba ko, nanginginig ang tuhod. Dito tayo sa Hong Kong.
Sa palagay ko, napakaswerte ko kasi siguro lahat ng mga maliliit na nakapanood ng Top Gun, naiisip din na sana sila din. Ganun din naman tayo. Swerte pa rin ang pagiging Pangulo, nagagawa mo yung mga ganyang klaseng bagay na pinapanaginipan mo lang noon. Of the 7th Tactical Fighter Squadron is the 17th President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief of Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. of Bosay, Lauri. Sa isang araw, ang aming tanggapan ay nakakakuha ng mahigit na 30 event invitation. Kahit gusto kong panlakan lahat ng imbitasyon ay talagang hindi talaga maaari. Kahit yan lang ang gagawin ko ay hindi ko nang papupuntahan lahat. Kaya kung hindi ko kaya, hindi ako makarating, ay gumagawa na lang tayo ng isang video. Tinitiyak ko na may tinatabing oras para makapag-shoot ng mga videos na ito bilang magpapalaga sa kanilang mga programa. Mapalad ako dahil yung palasyo at saka yung tinitirahan ko ay tatawid lang ako ng Pasig River. Ang tukso ko nga sa lahat, yung commute ko napakahaba at sasakay ako ng barko, tatawid kami siguro 2 minutes at nandito na ako sa opisina ko. Mabuti naman dahil mahalaga na punong-puno ang schedule para hindi tayo nagsasayang ng panahon. Dahil yan lamang that's the only commodity that you cannot buy, that's the only commodity that you cannot bring back. Kailangan talagang i-maximize yung oras na sa isang araw. Ang lagi kong tinitiyak na magkaroon ako ng mapunta ako sa gym at makapag-workout. Unang-una, dahil marami kang mabigat na iniisip. Lahat ng nasubukan kong stress reliever, ang pinakamaganda na pagpagaan ng stress ng isang tao ay mag-exercise. At isa pa yon, kailangan maging matibay ang katawan dahil bawal magkasakit. Babagsak ka ng isang araw, malaking bagay na yun. Maraming mapupospone, maraming mapapalitan ng schedule. Siyempre, binabantayan ko rin yung kinakain ko. Madali naman para sa amin dahil ang diet ng Ilocano isda lang talaga at saka gulay. Sa pagka-weekday, wala na rin. Wala na akong free time na masasabi. Kasi kahit na nag-iisa ka lang sa bahay, yun na nga, yung paperwork, marami pa rin kailangan pag-intindihan. Sa gobyerno, talagang walang pasok sa linggo at saka sa Sabado. Ay, yun ang masasabi nating free time. Ngunit, kadalasan, yung Sabado ko, napupuno pa rin ng mga appointment, ng mga meeting, na ako nang nagsiset. Siguro, ang pinaka-free time na lang ay yung linggo. Ito, family time ito. Nagsisimba kami. Pagkatapos ng misa, meron kaming konting lunch para naman medyo makaiwas ng konti doon sa laging pag-iisip. Dahil sa aking palagay, pag may problema na mabigat, na komplikado, kailangan ang sistema ko, nag-aaral ako na mabuti, pinag-aaral ako, binabasa ko lahat tungkol doon sa problema yon. Tapos iiwanan ko, may gagawin akong iba. Dahil sa experience ko, nangyayari, pag iniwanan mo, may ginawa kang iba na wala muna sa isip mo yung problema mo, pag binalikan mo, may bago kang naisip. Sa akin palagay, very effective yung ganun. Nagagamit ko pa rin yung free time doon sa trabaho. Hindi ko masasabing ako ay nagugulat naman sa schedule ng isang Pangulo dahil nakita ko naman lahat ng ito sa aking father. Natutunan ko sa kanya ay kailangan dahil talagang piling-pili ang mga gagawin mo sa isang araw, sa isang linggo. Kailangan very efficient ang working habits mo. Walang sayang na oras, wala kang ginagawa na wala namang katuturan o walang kabuluhan. Iyon ang pinakamahirap siguro doon sa paggawa ng schedule ng isang Pangulo. Kung paano mag-prioritize. Kaya kailangan piliin mo na mabuti ano ba talaga yung pinaka-importante dito. Yan ang muna ang unahin natin. At yan po naman ang linalaman ng schedule natin na hindi magiging posible kung walang tulong ng ating mga kasama sa trabaho, ating support staff, ang aking pamilya na very supportive sa lahat ng ating ginagawa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.